Okay, magpapasko na. Wala ka pa rin motorsiklo. Okay, ito. Baka magustuhan nyo. Itong si Rosy Classic 250i. Ayan, shout out Sir Gerson pala. Kung ang hanap nyo ay retro classic na motor or copy racer type, yung bang mala old fashion ang dating pero sa abot kayang presyo, heto ang isa sa inyong mapipili. 2 years ago nakapag-review na po tayo nitong Rosy Classic 250, pero carb type pa po yung naunang version niya. Kaya maswerte po tayo ngayon, although last year pa po, emergency na naman. Timing lagi. Alam nyo mga ka-riders, ito yung motor na anytime, anywhere, any occasion, di ka ma-out of place dalhin. Dahil timeless ang forma niya. Di siya nalalaos o nape-pace out. Parang sa pakikinig lang ng music, mas nagugustuhan natin yung mga classic o yung mga lumang music, di ba? Dahil mas maganda pagkakakompose, paglalapat ng music, at syempre, mahuhusay na singer. Since 1920s pa, unang lumabas ang ganitong motor. Kaya kahit 2023 na, maganda pa rin sa paningin ng mga riders. Dahil combine na siya ng classic at modern, but upgraded motorcycle. Tulad nitong Rosy Classic 250i, pero sa reasonable at still affordable na presyo. Okay, unahin natin dito sa kanyang front view. Ayan, sa kanyang headlight. Okay, ang palatandaan kapag classic, syempre, round shape ang kanyang headlight. Yan naman ang pinakatema ng classic bike eh. Kalimitan bilog, lalo na side mirror, headlight, mga turning signals, and then syempre gulong bilog. De joke lang ha. Okay, dito po sa headlight, mapapansin nyo meron na siyang DRL. Alam naman natin ang classic motorcycle walang DRL yan eh. Isang bulb lang sa gitna, di ba? Pero ito, dahil combined nga po, 2023 na ngayon, pinagsama na upgraded na specification, and then yung classic hindi pa rin nila inalis. Kaya ang lakas po talaga ng appeal ng ganitong retro classic na motorsiklo. Ayan, ito po ang kanyang DRL, parang letter H dito sa gitna. Kaya bagay na bagay sa akin to, syempre letter H, Henry. Okay, ito ha po, pag binuksan natin, hanggat hindi tayo nag-i-start ng engine, ang naka-standby lang na power niya or na-standby na ilaw niya, ito po kanyang DRL o daytime running light. Okay, isa po sa in-improve dito sa Rosy Classic 250 ay itong kanyang headlight. Ginawa na rin po siyang LED or yung light emitting diode na tinatawag. Mas maliwanag na po ang LED at the same time mas tipid pa po siya kumonsumo sa battery. Yun lang po ang disadvantage, nakakasilaw sa kasalubong natin. Lalo't naka-LED na po tayo kaya sanayin na natin, low beam lang tayo. Siguro high beam lang pag kailangan. And then yung kanyang mga turning signals, mapapansin nyo, ayan, sa loob. LED na rin po siya. And then ang maganda po rito, may protection siya na parang grill pero plastic po yung material ng grill niya. Pero isa pang maganda rito, flexible siya. Once na matanggi natin, hindi siya basta-basta mababali dahil sasama lang siya. Pero mas maganda pa rin po sana, lagyan pa rin ng brace. Ano po? Ayan. Okay, para sa akin mga ka-riders, gusto ko po itong mataas ang posisyon ng kanyang turning signals. Kumbaga, kitang-kita agad natin. Kasi ako po, nalilimutan ko magpatay ng turning signals. So ito, sa kanya naman pong classic looking na taillight, stoplight, ayan, bilog siya. Kaya kitang-kita rin. Nagsosodo lang siya dito.
Okay, ayan po, LED na rin po ang ginamit ng mga valve sa kanya, kaya hindi po talaga tinipid itong si Rossi Classic 250i. I-check natin yung kanyang horn, ano po? Aba, matindi, malakas po ang kanyang horn. Para na rin sasakyan ng busina po, hindi pang motor to eh, oh. Ang lakas po. Okay, din ito maganda, meron po siyang hazard. Okay, patayin muna natin yung kanyang turn signal. Ayan, for emergency, ayan, meron tayong magagamit. Okay, ayan, pa-hazard na po siya, oh. Okay. Then ito po maganda, meron siyang switch ng headlight para in case na maaga tayong papatakbo, hindi natin kailangan ng headlight, DRL lang, o kahit DRL pwedeng wala, basta ilalagay natin sa switch off. Okay. And then ito meron pa rin siyang kill switch. And then yung kanyang power button or yung electric starter. And then isa po sa kanyang safety features, meron din po siyang passing light. Okay, although classic siya, modernized naman yung kanyang front suspension dahil naka-inverted fork na po siya. And then meron na siyang nakalagay na side reflector para sa safety natin. Okay, ito matindi yung kanyang braking system. Although hindi po siya combi brake o wala siyang ABS, pero naka-dual disc po siya dito sa kanyang front brake. Ayan, lupit po ng preno nito. Ayan, ang ganda tignan. Ayan, naka-dual piston caliper magkabila. Kaya sangka pa. Mamaya alamin natin ang presyo, ha. Alam ko mura po ito eh. Kaya itong sa tingin ko, ha, pinaka magandang specification at pinaka magandang upgraded na classic bike dito po sa Rossi. Okay, itong gulong, ayan. Tingin ko pareho sila ng size. Dito ho sa front meron siyang sukat na 110 by 90 by 17. Ayan, pang off-road na po siya, kaya wala na tayong papaltan. Kumbaga, nakasetup na siya para sa bakbakang takbuhan. Bali, ano po to? One-shing tire pa rin siyempre. At ang kagandahan dito, tubeless na siya. Kahit siya ay made in China. Pero subukan po made in China na mga gulong eh. Lalo na po yung Timsan. Ang tagal ko pong ginamit nun. And then syempre, sanay tayo, spoke wheels ang gamit kapag retro classic na motorsiklo. Pero ito ho ay naka-mugs na matte black ang kulay. So okay naman siya kasi ang ganda, para na rin siyang spoke wheels ang design eh. Okay, sorry, kala ko pareho po ng size. Pero hindi po pala, mas mataba po dito sa rear. Na tama naman na mas mataba dito. At ang size po niya ay 130 by 80 by 17. And then sa kanyang rear suspension, ayan, sulit na, stock po ito ha. Meron na po rin siyang gas tank o baso. Ayan, wala na tayong papaltan. Although bumagay din sa kanyang kulay, di ba? Dahil yung kanyang upuan eh, leather na po ang material. By the way, bali tatlo po ang available na kulay dito sa Rossi Classic 250i. Bali ito nga pong matte black, meron din po siyang matte gray at saka brown. At kung inaakala nyo na naka-drum brake dito sa rear, magkakamali po kayo. Ayan, kitang-kita nyo naman, naka-disc brake din po siya na meron pong single piston caliper, kaya sangka pa. Okay, dito naman sa kanyang muffler, ayan, meron po siyang tatak na Rossi. Then Euro 4 compliant na po siya para sa kanyang emission control. Okay, yun lang, kinapos lang sa heat guard. Pero metal po yung material po nitong heat guard niya. Sana pinabahabaan pa, no, para hindi naman mapasok kung tayo may angkas. Pero ingat-ingat na lang po. And then sa kanyang mga step nut, okay, dito sa kanyang footrest, maganda po at may rubber. Hindi tayo masasaktan in case na magkamali po tayo ng ng tapak o dumapli sa ating paa. Ayan, malambot siya. And then foldable pa. Sa kanyang rear brake, mapapansin nyo, ayan, nilagyan nila ng parang harang para hindi nga naman po lumusot yung paa natin dito sa kanyang elbow, at alam naman natin mainit yan, pero hindi naman talaga mangyayari kahit basta wag ho kayo magchichinela, sapatos lang lagi kapag tayo po ay magmumotor para iwas paso na rin. Then pati po itong tapakan ng rider, sakala ko po yung nakapix na pero natitiklop din po. Ayan, yung nga lang po mga ka-riders, wala po siyang kickstart, talagang na lang siya, push button lang po, electric starter lang ang ating starting option. So
Yun lang po ang disadvantage, wala siyang kickstart. Although classic siya, ano po, sayang. Sana nilagyan na rin po ng kickstart, ano po. Okay, sa kanya naman pong engine oil capacity, nakasulat na po, 1.3 liters po. Dahil malaki po ang kanyang engine, 250cc po. And then 6-speed na po ang transmission ng Classic 250i. So expect na natin, may lakas talaga ang motor na to. Taas naman tayo ng konti. Ito mapapansin nyo, dalawa na po yung kanyang partner, yung kanyang busina, yung kanyang horn. Kaya ang lakas nung tunog kanina, di ba? Then ito, yung kanyang cooling system po, naka-oil cooled na po siya. Kaya ready na rin sa long ride. Okay, dahil ito na yung kanyang engine, may kalakihan. Ito po ang kanyang maximum power, nasa 18.1 horsepower at 8,000 RPM. And then pagdating naman po sa kanyang maximum torque, nasa 17.2 Nm at 6,000 RPM. Okay, sunod natin yung kanyang mga emblem. Ayan, kita nyo naman, naka-chrome na and then naka-emboss. Talagang ang macho ng forma niya, di ba? Hindi mo na siya ma-underestimate dahil sa design pa lang ng kanyang emblem. Panalo na talaga, di ba? Ayan. Classic 250i, fuel injection na po siya. Yun lang po mga ka-riders, although fuel injection siya, medyo malakas siya sa gasolina dahil 6-speed nga po siya. Kasi nakita po natin dun sa manufacturer's claim, nasa 20 to 24 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. So, yan pong fuel consumption, and then meron siyang top speed na 130 kilometers per hour. Yung dalawang pong yan, depende pa rin sa riding habit or behavior ng isang rider. Kung tayo po ay chill ride lang, asahan na natin makakatipid tayo sa gasolina. By the way, meron po 13 liters na fuel tank capacity itong si Rossi Classic 250i. Okay, bago po tayo sumakay para sukatin natin, meron po siyang 155 na ground clearance, kaya medyo may kataasan po. And then sa seat height po niya ay nasa 790 mm naman. Okay, ito napansin ko lang yung kanyang grab bar. Maganda naman at stainless, kaya lang medyo naliliitan po ako, saka medyo siguro sana in-extend pa ng konti mahaba-haba o kaya tinaas pa ng konti para madali hawakan. Okay, siguro isa-side stand ko muna bago tayo sumakay. Wait lang. Okay, ayan po ang kanyang forma o tindig kapag naka-side stand. Napapansin nyo medyo tuwid po. Siguro mas maganda i-adjust to para medyo umislant siya, para hindi siya basta babara pag na-accidenting nasagi. Okay, tayo ay 5'8". Tara na, sakay na tayo. Kayang-kayang lumaktang. Okay, ayan. Medyo tiyad po tayo tinanggal natin sa side stand Obvious naman kasi nga po 155 mm ground clearance and then 790 mm ang kanya seat height. Kaya medyo mataas po. Pero lapat ang isang ating paa. Yung isa naman medyo tiyad. Ayan. Okay. Para tayong superhero, parang yung motor to ni Incredible Hulk dun sa Avengers, pero ito komportable pa rin dahil mataas po yung position ng kanyang manibela. Although malapad po ang kanyang manibela, pero hindi tayo nakasubsob, komportable pa rin po ang kanyang riding position. Okay, ang angas din ng kanyang naked handlebar, matte black finish po ang kanyang kulay. Okay, testingin na natin liliko lang natin Ayan, malayo po yan sa ating hita o sa ating tuhod. Kabila. Okay, testingin natin yung kanyang front brake muna. Yung tong double disc na front brake niya. Okay, tukod agad. Kahit magrasa po dito sa ating sahig ang lakas po ng preno. And then sa kanya naman pong rear brake, testingin natin. Mas malakas po ang rear. Konting apak lang, press, talagang kapit na kapit siya. Malakas ang kapit. Okay. Okay, ito yung kanyang rear suspension. Okay, medyo matigas po yung bounce niya pag nagbabounce tayo sa kanyang shock dito sa likod. Pero nagiging komportable naman po dahil malambot po yung kanyang upuan. Eto. Super lambot po ang kanyang upuan. Nga pala mga ka-rider, sa kanyang gear shift pattern, bali meron po siyang 1 down 5 up na cambio. Okay, sa kanyang panel gauge yan, kita naman natin
Although classic siya pero modernized na yung kanyang digital panel na. Ayan. Ang ganda pati ng color combination, almost hindi siya tignan, fancy tignan. Ayan, kompletong kulay, meron siyang siyempre white. Ayan, yung kanyang RPM naka white. And then meron din siyang time ayun sa gitna. And then ito yung kanyang odometer. And then yung kanyang neutral signal, then check engine, and then yung kanyang fuel indicator ayan sa ilalim. Okay, ito na ang exciting part. Siyempre, yung kanyang presyo. Ngayong 2023 po, ang cash price po or COD nitong Rossi Classic 250i, ito po yung fuel injected na, bali 96,000 po siya. Sarado, 96,000 pesos. And then, maliit lang po ang kanyang down payment na hinihingi. Bali 7K po. Meron pwede ka na magkaroon ng isang Rossi Classic 250i. And then sa 36 months naman po, yung pinakamahabang term, ang monthly po niya ay 3,890. Then of course, meron silang rebate na 300 pesos pag maaga po tayo magbayad. And then sa 24 months o 2 taon, nasa 5,210 po ang kanyang monthly installment. And then sa 1 taon naman po ay 9,117 pesos ang kanyang monthly installment. Meron din po silang repo dito sa Rossi nitong Rossi Classic. Bali, ayun po, magdadaan lang po ng 3,500. And then sa 36 months ay 3,425 yung kanilang repo. Ano po? Meron po rin po silang rebate na 300 na binibigay kahit repo na. Kaya lalabas po 3,125 na lang ang monthly installment nung repo po ha na Rossi Classic 250i. Okay mga ka-riders, ito po yung repo na sinasabi ko na Rossi Classic 250i. Bali, isang buwan pa lang hunahuhulugan to, binalik na nung nakakuha at mukhang nagipit po yung tao. Kaya mas pinili niya na ibalik kaysa siya ay mapasubo. Ano po? Okay, bali, wala pong problema itong unit kung bakit binalik. Ano po? Bali, talagang gipit lang po yung tao. So ito, maganda, makakapag sound check po tayo para ma-prove nyo po na ito ay in good working condition. Niintay lang natin yung gasolina na ilalagay. Ayan, sariwang sariwa pa po. Parang 400 lang ang odo niya. Kaya ito kung kayo po ay nag-aarimuhan, bali ano lang po siya, 3,500 lang po ang kanyang down payment. Kaya pasyalan nyo lang po dito sa Rossi Santa Cruz, Laguna. Bali anong gasoline yan pre? Special na. Special na lang dito sa okay yan, sige, sa sound check tayo ha. Okay, dito tayo sa likod. At manok ang naririnig natin. So ito walang binago sa tambucho nito preno. Ito yung stock. Yung macho na tunog, diba? Yung sariwa pa talaga. Sige sir, pumapumpa nga ng konti. Malutong. Sir, ano mo na nga, titignan ko lang yung headlight niya. High beam, low beam sir. Okay, ito po ang low beam sa taas ano. Ang high beam niya sir. Ayun, alis din na. Bubulag na tayo dito. Sige nga sir, pareho nga. High. Ito yung low. Okay, high nga. Sabay lang yung high eh. Okay, ayan. Okay to, para ma-prove na
in good working condition po to. Sir, passing light nga po. Testing nga sir, passing light. Okay, passing light niya. Okay, sige sir, pakitesting nyo na nga po. Sa mga interesado po kontakin nyo po si Gerson Jacob dito sa Rosie, Santa Cruz, Laguna. Para dito po sa Rosie Classic 250i. Ayan, sayang po, bagong bago. Agapan nyo lang po, sigurado. Marami pong interesado dito kapag ito po ay napa-post na. 5'4 ang height niya, ayan pa. Okay, sige sir, tiga ka nga muna. 5'4 ka sir, pero hindi ka ba hirap? Tiyad na tiyad lang ano. Ito. Masakto lang. Abot naman ano sir. Sige sir, sang ikot pa nga. Sige, sige. Machong macho talaga ano. Okay. Ma'am sir, sa mga interesado po, kontakin niyo lang po ako sa number na to. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Okay.